That which offers no resistance overcomes the hardest substances. That which offers no resistance can enter where there is no space. Few in the world can comprehend the teaching without words or understand the value of non-action. Lao Tzu, Tao Te Ching, Chapter 43. Magandang umaga sa ating lahat. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa Taoism. Bago tayo magsimula, ihanda niyo muna ang inyong mga kwaderno upang maisulat niyo dito ang mahahalagang detalye tungkol sa Taoism. Sit back and relax. Put your seatbelts on as we go to our long trip discussion. Ano nga ba ang Taoism? O may idea ba kayo kung ano ang Taoism? Ang Taoism is a philosophy attributed to Lao Tzu, contributed to folk religion of people primarily in rural areas of China, and became the official religion of the country under the Tang Dynasty. So, ito raw ay isang pilosopiyang Chino na iniuugnay kay Lao Tzu. Nagambag sa katutubong relihiyon ng mga tao lalo na sa mga rural na lugar sa China at naging opisyal na relihiyon ng bansa sa ilalim ng Tang Dynasty. Ang Taoism ay parehong pilosopiya at relihiyon. Ini-emphasize nito kung ano ang mga natural o kumbaga going with the flow in accordance with the Tao. Sa original na paniniwala nila or dati, wala silang mga practices, ancestors, or spirit worship. Pero ngayon, meron na silang mga practices, ancestors, spirit worship because this religion is going with the flow. Dati, ang Buddhism is a great influence during the Tang Dynasty kasi ito ay inilathala ni Emperor Xuanzong na maging state religion. But, nawalan ito ng pabor nung humina ang Tang Dynasty at napalitan ng Confucianism at Buddhism. Still, pinapractice pa rin ito sa China at sa ibang mga bansa. Sima Shan, a historian who tells the story of Lao Tzu. Si Sima Shan ay isang mananalaysay na nagsalaysay ng storya ni Lao Tzu. Sabi nga niya na si Lao Tzu ay isang tagapangasiwa sa Royal Library sa estado ng Chu. Sabi nga niya na Lao Tzu believed in harmony of all things and that people could live together if they only considered each other feelings once in a while and recognized that their self-interest was not always interest of others. Na ang ibig sabihin, naniniwala si Lao Tzu sa pagkakasundo ng mga bagay at na ang mga tao ay madaling mamuhay ng magkasama kung minsan lang isinaalang-alang ang damdamin ng isa't isa at kinilala na ang kanilang pansariling interes ay hindi palaging para sa interes ng iba. Yan Shi, the gatekeeper and the one who asked Lao Tzu to write a book for him. Habang paalis na si Lao Tzu sa China sa pamamagitan ng Western Pass, pinigilan siya ni Yan Shi dahil kinikilala ni Yan Shi si Lao Tzu bilang isang pilosopo. Humiling si Yan Shi kay Lao Tzu na sumulat ng libro para sa kanya. Pumayag naman si Lao Tzu, kaya isinulat niya ang Tao Te Ching or The Book of the Way. So, Sima Shan does not continue the story after this, but kung totoo man yung story, Yan Shi would have the Tao Te Ching copied and distributed. Tao Te Ching, or the Book of the Way, is an attempt to remind people that everyone could live together peacefully if people would only be mindful of how their thoughts and action affect themselves, others, and the earth. So, ang Tao Te Ching ay isang pagtatangka na paalalahanan ang mga tao na ang lahat ay maaaring mamuhay na mapayapa kung isa sa isip lamang ng mga tao kung paano nakakaapekto ang kanilang mga iniisip at kilos sa kanilang sarili, sa iba, at sa ating mundo. Isinulat ni Lao Tzu ang Tao Te Ching sa anyo na patula. Nilalaman nito ang mga pangunahing aral ng Taoismo. Lahat ng tao ay pantay-pantay. Lahat naman ng bagay ay relatibo.
ang simpleng paraan sa pagsunod ng tao dito at pamumuhay ng payapa sa sarili, sa iba, at sa mundo ng pagbabago. The Tao Te Ching is a classical Chinese text with 81 chapters, and mainly concerning Tao or Dao, that means way, Te or De, that means virtue. Ang Tao Te Ching ay klasikal na tekstong Chino, isinulat na may 81 chapter na tungkol sa Tao or Dao na ang ibig sabihin ay way or daan, Te or De na ang ibig sabihin ay virtue. Ang kaisipang tawis ay nakatuon sa pagiging totoo, mahabang buhay, karunungan, moralidad, sigla, wuway, detachment, refinement, spontaneity, transformation, and omnipotentially. So, ang Taoismo ay may mga sagradong teksto, ngunit hindi sila itinuturing na Holy Scriptures sa parehong paraan ng mga relihiyon tulad ng Kristyanismo at Islam. Ang Tao Te Ching ay malamang hindi isinulat ni Lao Tzu, and Lao Tzu probably not exists, and Tao Te Ching ay isang compilation ng mga kasabihan na itinakda ng isang hindi kilalang ekskribal. Ang mga scholar ay hindi sigurado kung totoo ang kwento. Ang ilan naman ay naniniwala na si Lao Tzu ay isang tunay na tao, habang ang iba naman ay naniniwala na si Lao Tzu ay isang alamat lamang. Ano man ang katotohanan, ang kanyang mga turo ay nagkaroon pa rin ng malaking impluwensya sa filosofiya ng China at sa ibang bansa. Morning everyone, I am the second reporter. This is the logo of Yin Yang Touch. Exchange or call bonds the late of our team. The text the book of the chains. This is the pictogram concept of the 6 broken lines, the lines yang lines, and the 6 broken lines. So, nasa ay the yin yang is the symbol of the oppositive in balanced dark, light, positive and aggressive, female and male, everything speak a good and evil life and the dead. Nasa 6 nga unbroken, then apo sa 6 nga broken. Without the young nut, nothing can come into existence. Without the yin, nothing can pass out of the existence. So, pinapot sa isa. So, ang nature, wala siya nagila o good and evil. So, Wu-Wei is doing nothing. It is a state of inner equality and harmonious splitting of naturally. Ecosystem, water are flow without awareness of natural water acts without motive. The practice and effects of the Wu-Wei are fundamental in the use of the touch. Magandang gabi sa inyo, sir. Ako nga po pala si Joyce Gilabin at ito ang aking report. Longevity and J. Ang tawag sa longevity ay ang kahabaan ng buhay. Ang kahabaan ng buhay ay madalas na maugnay sa Qi. Ang enerhiya ay dumadaloy sa katawan. Ang pagpapanatili ng malakas na Qi ay sinasabing nagtataglay ng kalusugan at kahabaan ng buhay. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa physical na kalusugan, kundi pati na rin sa mental na spiritual. Ang Taoism na nagbibigay diin sa Qi ay nagtuturo na ang kahabaan ng buhay ay hindi lamang tungkol sa physical na kalusugan, kundi pati na rin sa mental at spiritual na. Related ito ng Taoism ay paniniwala at kaugnayan na issue sa Taoism. Ang paniniwala sa Taoism ay nakasentro sa konsepto ng tao, ang comic force na nagpapatakbo sa lahat ng bagay. Ang mga kaugnay na issue ay kinabibilang na pagkakaisa ng tao at kalikasan, ang kahalaga ng pagmuni-muni at ang paghanap ng balance sa buhay. Ang paniniwala sa Taoism ay nakatuon sa pagkakaisa ng tao at kalikasan. Ang paniniwala sa
ay nagtuturo na ang mga tao ay bahagi ng kalikasan at dapat na mabuhay sa pagkakaisa. Good morning, everyone. So I am your last reporter in Taoism. Let's talk about Taoism and Confucianism. The philosophy of Taoism grew into a religion of the peasant classes of the Shang dynasty who lived closely with nature. Their observations of the natural world influenced their philosophy, and no one of the things they incorporated was the concept of eternity. Okay, so alamin natin kung ano talaga ito. So, ang mga Taoismo at Confucianismo ay meron silang pagkakaiba tungkol sa kanilang paniniwala na kapag tayo mga tao mamatay, meron tayong ano ba yun? Kapag tayo ay mamamatay, tayo ay mabubuhay ulit pero sa ibang, we will say in the other place. Okay, so katulad ng kahoy, kapag sila ay nawawala na ng dahon, if kung spring na, sila ay magkakaroon ulit ng dahon, sila ay nabubuhay ulit. Katulad ng mga damo, pag sila ay namamatay, sila ay mabubuhay ulit. Okay, so let's proceed. Let's proceed to the ancestors' worship became a part of Taoist rituals, although the Tao teaching does not support it outright. And the reverence for nature and the spirits in nature very similar to the Shintoism of Japan came to characterize Taoist advances. Confucius advocates rights and music so that the desires and emotions might be developed and regulated. For their aim lay the development of humanity. To Lao Tzu, effort to develop and regulate the desires and emotions seems artificial, tending to interfere with the harmony. So, ang mga Confucius or ang mga Confucianism ay gumagamit sila ng mga musics at ang kanilang emotions para mas mapaganda or para mas makapokus sila sa kanilang mga ginagawang pangreligiyon. But to Lao Tzu, the name is used here as an expression of Taoist thought. The more regulations one demanded, the harder one more one's life and the life of others. So, para sa kanya, ang paggamit ng musics or sa inyong mga emotions ay nakakasira ito sa ating nature. Kapag na-over na talaga, it's because nakakapagbigay ito ng chaos or hardship sa ating kalikasan. So, let's proceed to the Taoist rituals. Ang Taoismo ay may maraming ritual at seremonya na may kaugnayan sa pagkakaisa sa kalikasan, pagpalalim ng espiritualidad at pagdalangin sa mga Diyos at ninuno. Ang meditation ay isang mahalagang bahagi ng Taoismo upang makamit ang mubi o ang hindi pagkilos sa pilit at matupad sumabay sa lalaw ng kalikasan. Ang Tai Chi, isang uri ng marahan at masining na galaw, ay ginagawa rin upang mapahusay ang enerhiya at mapanatili ang kalusugan ng katawan at isipan. Sa kabuuan, ang mga ritual ng Taoismo ay nakatuon sa pagkakaisa sa kalikasan, pagpalalim ng ki at paggalang sa mga Diyos at ninuno. Layunin ng mga ito na palakasin ang koneksyon ng tao sa kalikasan at pabutihin ang kalusugan ng katawan at isipan. So kapag sasabihin natin ritual, kapag sasabihin natin ritual, ang gagawa nito ay yung the highest price. At meron siyang 4 na assistant. Dahil gagawin nila ang pagsayaw, yung mga elemento kung ano yung gagawin nila sa pagre-ritual. So, let's proceed to the Taoism's afterlife. Sa Taoismo, ang pananaw sa buhay pagkatapos ng kamatayan ay naiiba sa mga tradisyonal na relihiyon ng may malinaw na konsepto ng langit at impyerno. Sa halip, ang Taoismo ay nakatuon sa balanse ng kalikasan at sa pagiging isa ng tao sa Tao o daan. Ayon sa paniniwala ng mga Taoista, ang pagkamatay ay hindi katapusan, kundi isang bahagi ng patuloy na pagbabago ng kalikasan. Para sa Taoismo, hindi nakatuon ang konsepto ng afterlife sa pag-akyat sa langit o pagbaba sa impyerno.
Naniniwala ang mga Taoista na kapag namatay ang isang tao, ang kaniyang enerhiya o ki ay nagbabalik sa kalikasan at sa universo na bahagi ng patuloy na siklo ng pagbabago sa kalikasan. Ang kanilang layunin ay hindi maligtas, kundi makamit ang pagiging isa sa Tao sa pamamagitan ng paglinaw ng kabutihan, balansing pamumuhay, at pagsasanay sa pagkakaroon ng katahimikan at pagkakaisa sa kalikasan. At yun lang po, maraming salamat. And that's all for today. I am Hannah Ringgit. I am Marlon Himoria. I'm Joyce Gilabin. I am Shara May Bango. Thanks for watching!